Most requested, Virgo. This is a Virgo Sun, Moon, Rising, and Venus bonus reading for the month of June. For your personal reading, kindly send me a direct message. Okay. You wanna have a new beginning, a new mindset? Kung dati hindi ka marunong magsalita, feeling mo laging nagdadala ng defeat ang pagiging quiet mo. Okay? So, you're learning how to speak up, no? Yung healthy conversation ang aga. Virgo. This is a Virgo Sun, Moon, Rising, and Venus bonus reading for the month of June. For your personal reading, kindly send me a direct message, okay? Ingat sa mga scammers. If in doubt, message me first. Para sa mga dati nating clients, alam niyo na ang nag-iisa nating number nandoon sa profile photo natin. Okie, Virgo. Virgo Sun, Moon, Rising, and Venus bonus reading for the month of June. Virgo. Collective reading, collective energy ng ating mga Virgo. Okay, ang mga crystals natin, naka-promo pa din. So, PM lang, Virgo. Pagod na mag-overthink ang mga Virgo and you're trying to detach yourself from the past situations na hindi naman naging, ayun na nga, detachment, collapse ng relationship, okay? You speak up, you put your feet down. Sabi mo, kailangan ng pag-usapan, kailangan ka maging honest about how you feel, hindi pwedeng lagi na lang ganito, hindi na lang laging nagbibigay, okay? Nag-detach ka sa isang importante or significant connection sa buhay mo, nagkaroon ng ending or like kinat mo na ang connection or communication sa kung sino man to, okay? Virgo, you feel so... May nararamdaman akong inggit. Feminine Virgo. May nararamdaman akong inggit sa isang kaibigan. Ito yung tinuturing mo na parang sister or best friend. Okay? Okay? I-check ang puso, Virgo, baka naman ikaw to. Basta there is like a feminine energy dito na parang may competition or medyo nagkakaingitan. Okay? Right now, hinahanap mo, sabi mo, ano nga ba talaga dapat ikaw mag-focus? Ano yung priority right now? Kumbaga sa hierarchy ng responsibilities, ano dapat ang nasa top 3. Okay? Marami kang pangarap, marami kang inaayos sa buhay mo, at sabi mo gusto mong mag-focus dun sa importante, going towards your personal goal. Okay? May isang pagmamahal here, but nagkaroon ng bad news, nagkaroon ng like revelation sa'yo na may dishonest energy sa connection na to. Okay? You wanna build your finances at doon ka nagmamanifest. May isang love connection na atras abante, away bate, hindi mo alam ano ba talaga to. But very strong yung connection, yung dalawa, very strong yung chemistry. Pero kung gaano ka-strong yung chemistry, ganun din kalakas ang asar. Okay? Love and hate relationship. Sobra-sobra kang nagpasensya, nagbigay sa connection na to, but with the Virgo energy, I feel you're trying to detach already with the walking away card. Sabi mo parang kailangan mo munang dumistansya para mag-isip. If after nitong moment, no, or chapter ng buhay mo na kailangan mo munang dumistansya at mag-isip at maisip mong dapat pang ituloy, itutuloy mo. But if ma-realize mo na dapat talagang lumayo ka na talaga, kung mas naging peaceful ka after cutting this person off, ibig sabihin nakabuti yung you know, energy ng person na to na hindi nakadikit sa'yo. May mga trust issues about love connection, maraming na-reveal na hindi mo nagustuhan, marami kang ino-overthink about your financial goals. At like, I feel, no, lahat na to, kaibigan, love connection, kamag-anak, kung sino man, if you feel na toxic, dumidetach ka na. Okay? For some of you, you're involved with a same-sex connection. Recent past, the reason for the reading is nawalan ka na ng amor sa love connection na to. Sabi mo, hindi naman mapagkatiwalaan yung person mo, hindi naman reliable. Okay? May nakikita talaga akong same-sex connection dito. Recent past, nag-a-analyze ka, no? Very Virgo, nag-a-analyze ka, ano ba yung mga naging pagkakamali? Ano ba yung mga dapat ayusin?
nagdadala sa'yo ng sadness, but sabi mo, kailangan mong ayusin yung buhay mo, yung mga desisyon mo, especially kung may involve na bata. At gusto mong ayusin yung mga desisyon mo kasi gusto mo nang matapos yung chapter ng sadness sa buhay mo, which is a good thing, the best thing to do. Okay? May pinagdadasal ka na sana matapos na yung broken heart at disappointing situation sa buhay mo. Pagod ka na, pinagpe-pray mo na ang soft life era. Okay, sabi mo, Lord, gusto mo ng makapag-asawa ng milyonaryo, charot. You want the soft life era already, okay? But minsan, naisip mo about this love connection, kahit ang toxic nyo together, iniisip mo, kaya mo ba talagang bitiwan to? Or okay din ba na magstay ka kahit masakit? Right now, Virgo. For some of the Virgo feminines here, may pinapasok ka na hindi tamang relasyon para sa'yo. Alamin mong mabuti, if this is a new connection for some of you, may nakikita akong third party here. And if this is a new connection, feminine, kilalanin mong mabuti yung person mo, baka magulat ka, ikaw ang third party. Or for some of you kasi, may like hindi pa totally tapos na connection yung person mo, yung masculine, tapos medyo may overlap. Okay? So, ano ba talaga yung naisip mo na best for you? Kasi I can't answer that for you if you feel naman na kaya mong maghintay, kaya mong to wait for the potential of the relationship, go for it. Pero kung nasasaktan ka at nasisira ang mental health mo, mag-decide ka kung ano yung mas makakabuti para sa'yo. Atras, abante, energy. For those feminine na ikaw yung official person, alam mo that your person is entertaining like a side chick energy at atras, abante ang energy. Hindi mo alam kung gusto mong ipanalo or hindi. Your masculine, the masculine in this connection, it feels like parang gusto mo ng buong pagmamahal, buong investment, gusto mo ng victory. But very stubborn yung energy ng masculine na parang hindi ko pa nakikita yung realization sa masculine na bibitiwan niya yung hindi magandang vision na to. Okay? Your person, nalulungkot siya to heal your heart chakra para magkaroon ng harmony sa relationship, the pink crystal, Madagascar rose quartz. Lahat ng crystals natin, high quality, blessed, cleansed, and ritualized by the enlightened guide. Okay. Your person, nalulungkot siya and trying to find the balance here. Sabi niya kung galit ka, medyo aatras siya, pinapakiramdaman ka niya. Your person is not being honest, especially yung masculine. May dishonest energy sa masculine. At gusto niyang umatras because sabi niya, wait lang, hindi ko kaya ang war mode ng feminine. So, umaatras muna siya. So, may fear and doubt ka. Ano ba talaga yung dapat magkabalikan? Because parang sinubukan mo naman ng paulit-ulit na reconnection, reconciliation, pero wala namang nagbabago. Nagda-doubt yung feminine kung siya pa ba talaga yung queen or empress sa buhay ng emperor or ng masculine. Until the end of September, I feel kung ano man yung pinagdadasal mo, na blessing to be in your favor, I feel magkakaroon ng konting delays. Magkakaroon na naman ng potential na harsh conversation, okay? To balance your energy, to ground your energies and protect yourself from negative energies, Madagascar Black Tourmaline, okay? Mental clarity and stronger connection with the divine. If you're waiting for answers, humingi ka ng sagot sa divine, Amethyst Crystal. May nakikita na naman ako ditong potential harsh conversation because hindi ko nakikitang maitatama ang mga pagkakamali. Virgo, be careful and I feel maaari kang magkaroon ng foolish decision here out of spite, out of emotions, out of anger, because of misunderstanding. Kalma-kalma, if you feel na titrigger ka, galit na galit ka, atras, I feel, sasabog ka because of too much disappointment. Gusto mo lang naman na mag-build ng healthy relationship, but napakalaki ng disappointment mo sa person mo, na parang bare minimum na lang yung hinihingi mong love and respect, but parang bakit hindi kayang maibigay. Okay?
Ang bigat. Okay. So, until the end of September ng third quarter, wala akong nakikitang good news here. Andito pa rin yung mga away nyo, clashing ng ego, harsh conversation, susubukang mag-rebuild, but wala akong nakikitang like authentic na apology. Maaaring maulit yung mga hurtful situations. War mode. Mag-uusap. And eto Virgo, guidance lang naman to. Kung nakita natin dito na hindi magiging maganda ang conversation, may power ka to change this. Na mag-uusap kayo, pero magiging maganda ang usapan. Because this is a very ugly conversation na sigawan, may bad words. But I can't blame you kasi parang napakarami na ng sama ng loob mo. Gusto mo lang namang ayusin ang pagsasama, ang kasal, na ayusin yung pangako, matupad yung mga promises sana. Gusto mong mag-build. But until the end of the third quarter, I feel pag talagang umabot ka sa breaking point, maaari kang gumawa ng impulsive decision. I don't know, baka mag-alsa balutan ka at sabihin mong ayaw mo na, tama na, walk away ka, permanent goodbye, sabihin mo. So, especially kapag may involved na kasal or bata, pag-isipang mabuti kung paano tatapusin kung talagang hindi na kaya ang connection natin. May energy of stubbornness. So, paano nga ba? Kayo lang makakasagot kung paano nyo ito maayos because I can see an ugly energy really. And kung talagang hindi na kayang ayusin, piliin mo yung sarili mo, piliin mo yung mental health mo, piliin mo kung ano yung mas makakabuti para sa'yo. Alright? PM me para sa mga crystals, Madagascar rose quartz can help, amethyst for mental clarity, connection with the divine, and then the black tourmaline for the grounding of your emotions. Alright? Ang mga crystals natin ay makakatulong lang if tutulungan mo din yung sarili mo. If naka-fine-tune ka, susunod sa'yo yung crystal. But you cannot manifest like loving relationship if ikaw din mismo yung nakikreate ng ugly energy sa relationship. Alright? So, and that would be the Virgo reading, bonus reading for the month of June. See you again in a few days for your July reading. Bye-bye, Virgo.